Hello guys, kumusta? Nice to see you again. So, welcome sa channel ko. At sa ngayon, i-discuss ko yung actual na wiring na ginawa ko dito sa maliit na solar setup ko. Dati is pinag-usapan natin yung schematic diagram ng mga wiring, kung paano ko wiring yung solar setup ko. So, sa mga hindi pa nakapanood nun, check nyo na lang yung previous video ko. And ngayon is actual ko na papakita kung ano yung connection na ginawa ko. Hindi ko siya i-connect isa-isa. Ipapakita ko lang kung paano, kung ano nagiging position ng mga wiring dito base doon sa schematic diagram na ginawa ko. So, itong setup ko is maliit lang, and then bago ko umpisan yung pagpapakita ko ng wiring, bisitahin muna natin yung solar panel ko doon. Ito pala guys yung solar panel ko, isang 200 watts ng yung capacity niya. So susukatin natin yung gaano to kahaba para pag bumili kayo hindi kayo ma-scam, dahil may mga binibenta kasi na sinasabi na 600 watts pero pagdating o pag-receive ng item maliit. Kaya yun, ito yung 200 watts, yung haba pa nga lang is 55 inches na, 440 cm haba pa lang yan ha. So how much more yung mga nagsasabi na 600 watts pero ang liit. Tapos yung width niya naman is 31 inches or 78 cm. So ganito guys kalaki yung 200 watts na solar panel ko. So yun, so umpisa natin yung pag-discuss ng wiring mula sa solar panel. So since nandito na rin tayo, yung connection nito is, since isa lang siya, rekta ko na kinabit at gumamit ako ng MC4. Ito yung MC4 na ginamit ko sa pagkabit. And then yung wire na ginamit ko is base dito sa specs, pwede na yung 4mm squared, pero ginamit ko is 6mm squared for preparation na rin, kasi bala ko na dagdagan to ng isa at iparallel ko yung connection. So yun, punta na tayo dun sa SCC or solar charge controller para dun sa next na wiring connection. So yun na guys, yung yung wire ng solar panel natin papunta sa SCC, ito yon. So dito yan magko-connect sa breaker, DC breaker, which is 16 amperes yung rating niya. Dito yan papasok sa taas. Ito yun, ito yung wire niya papasok dito sa taas, and then yung magiging labas niya dito sa ilalim is papuntang SCC. Ito yon hanggang dito sa taas. Yun, ito yon. So dapat 6mm sana to, pero i-update ko na lang or i-upgrade ko lang once na nagpalit ako ng panel. Papalitan ko to ng 6mm squared. So makikita natin dito sa solar charger natin na may symbol na solar panel. So dito na magiging input ng solar panel natin, positive, negative. So kung titingnan natin dito sa schematic diagram natin, yung solar panel papasok sa DCMCB na 16 amperes, and then lalabas sa breaker papunta sa SCC. And then yung magiging out niya is dito, dadaan muna yan sa high voltage disconnect bago papasok sa breaker. So ito yung actual na wiring niya guys. So yung output ng solar charge controller natin, lalabas positive, negative. Ito yung magiging entry niya sa high voltage disconnect. Input to ng high voltage disconnect, tapos yung output ng high voltage disconnect patungo na to sa breaker na 20 amperes yung rating. So dito is dapat 6mm squared yung gagamitin ko dito, pero wala akong available So sa
schematic diagram ko 6mm squared yun. Kaya ito lang muna, papalitan ko din naman to pag nakabili na ako. So yun, kung titingnan natin yung schematic diagram is lalabas sa solar charge controller, papasok sa high voltage disconnect, tapos yung output ng high voltage disconnect papunta sa breaker na 20 amperes. And then yun, yung lalabas sa breaker is papunta na to sa battery. Ito yun, 6 AWG or 16 mm squared yung size ng wire nito. So ito guys, ito yung breaker na papunta sa battery. Ito yung wire na 16 mm squared. Papunta na yan dito sa battery natin. Yan, positive, negative. Ingat na lang sa polarity. So yun, and then from battery papunta sa inverter. Kung titingnan natin yung schematic diagram, from battery papunta sa inverter, hindi na nag-tap yung inverter o yung breaker papunta dito sa terminal ng battery. Dito na ako nagparalelo para tipid sa kuryente, tipid sa wiring. Dito nag-tap ako ng 16mm squared papunta sa next na breaker. Dito yun, which is yung rating niya is 40 amperes. Ayun, nag-tap na ako, nagparallel ako papunta dito sa DC na 40 amperes DC breaker. And then yung output niya is papuntang inverter. Pero bago papasok sa inverter, dadaan muna sa relay. So balikan muna natin yung low voltage disconnect, kasi kung mapapansin nyo, mayroon pa akong isang wire dito, speaker wire na kinabit, and then papunta to sa LVD. Yung wire nito is papunta sa ito, yun input ng LVD or low voltage disconnect. So ito tayo dito sa schematic diagram. Ito yun, from battery terminal papunta sa low voltage disconnect. Tapos yung output niya is papasok doon sa relay. Papasok sa relay. Same din dito. Yung output ng low voltage disconnect is papasok sa relay. Ito yun. And then balik tayo dito sa breaker na papunta sa inverter. So dito guys, is bago papasok sa inverter, yung isang wire nito is dumaan muna sa relay. So pinutol ko yung positive wire at kinabit ko dito sa dalawang terminal ng relay. Yun, ito na yung natawag yung isang malaking terminal sa pinakagilid. So ito yun, ito yung positive, papunta yan sa inverter. Ito yung positive, tapos pinutol ko, nagdugtong ako ulit, papunta dito sa inverter. Yung negative, dire-diretso na yan, wala nang putol yan. Ito yung negative, dire-diretso yan, papunta dito sa breaker. So yun, so, ulitin ko, mula dito sa breaker na papunta sa inverter, yung negative, dire-diretso yan, papunta sa inverter. Pero yung positive, nag-cut ako para ma-tap ko sa relay. And then punta na tayo sa output ng inverter. Sa output naman ng inverter, dadaan muna sa AC breaker. By the way, nasa AC side na tayo, ito yun. Dito kasi sa kabila, dito banda, DC side to. Ito is AC side or alternating current. So dadaan muna sa breaker yung output ng inverter papunta sa load or sa ATS. Ito yun, ito yung output niya, papunta dito. Yung output ng inverter papunta yan sa breaker. Ito yun. Tapos yung output naman ng breaker, AC breaker, is dadaan muna
sa 6-in-1 digital meter natin. Kung titingnan natin dito, nagparallel ako papunta sa digital meter natin. Tapos yung isang wire, pinasok ko sa butas dito na provided sa taas. Pinasok ko dyan. Isang wire na papunta sa load. So yun, nagparallel ako itong dalawang white na wire papunta dito sa dalawang terminal ng 6-in-1 digital meter natin. And then yung papuntang load or ATS, yung isang wire doon, pinadaan ko muna dito. So yun, titingnan natin ha. Nagparallel ako para mabasa yung voltahe. Then yung isang wire or yung live wire, kung naka live neutral kayo, papasok yan dito sa digital meter. And then yung dalawang wire ng AC ng output ng inverter natin, papunta na yan sa ATS. Eto na yun. Mayroon nagparallel tayo dyan, and then yung papunta na, yung output niya papunta na dito sa ATS, which is nasa normal side ng ATS dito yan. And then sa ilalim niya is dyan na yung papuntang load. So kung titingnan natin is meron tayong nagparallel tayo dito para dito sa may reserve or sa may emergency power. Kahit alin na yung magsusupply dyan, may power pa rin tayo papunta sa load. So balik muna tayo dito, punta muna tayo sa DIO. So sa kabilang side ng ATS natin, ito na yung magiging backup nya. So yung DIO magsusupply dito sa kabila, dito sa reserve or emergency power. So normally yung magsusupply is solar, pero pag nalobat na yung battery at mag-trigger na yung low voltage disconnect, mawawala ng power si inverter, at yung papalit na magsusupply ng load ay CDU or distribution utility. Sa case namin dito sa Batangas, si Batilec. So yun. And then ito guys, sa actual na wiring, itong wire na tong output na wire is papunta na to sa connection ng lahat ng mga ilaw namin dito. Kung titingnan natin sa schematic diagram, ito may isa akong linya dito na nakaparallel sa output ng ATS, papunta yan sa load ng lahat ng ilaw. And then nagparallel din ako papunta dito sa isang outlet. So kung titingnan nyo, nag-connect din ako dito, nagparallel din ako papunta dito sa isang outlet natin para masupplyan yung dalawang load para sa room 1 at saka room 2. Yung mga light load lang to. Yun. Ito yung naging connection natin. So papunta sa load 1, sa room 1 load, and then sa room 2 load. So yun lang guys, overall yan lang yung nagiging connection ko. At kung mapapansin nyo yung function ng LBD, discuss ko lang na maiksi. Function ng LBD is para once na low-bat na yung battery, hindi fully discharge yung battery pag na low-bat yung battery. So nakaset to sa 12.8. Pag nag-reach yung voltage sa 12.8, ibig sabihin mga nasa 20% na lang yung capacity ng battery, magdi-disconnect to. Pag nag-disconnect, mamamatay yung ilaw, mawawala ng output. Itong output ng low voltage disconnect natin, pag nawala ng output to, mag-open circuit itong positive terminal ng inverter. Ayun. And then ito naman yung high voltage disconnect, protection na to. Kasi actually yung battery natin may BMS, yung may protection sa high voltage disconnect. Pero nilagyan ko to kasi pag na full charge yung battery, bigla-bigla na tumataas yung voltahe na to. So although napoprotection na naman ng BMS yung battery, kaso lang nagpo-fault yung inverter natin. Kaya nilagyan ko ng high voltage disconnect. Tapos yung settings ko sa charging voltage nito is 13.7. So ang actual na sukat ng 13.7 dito is 13.9.
Yung chinek ko sa tester, mas accurate yung tester compare dito. Tapos yung settings nito is naka B3 para sa lithium battery. So kung lead acid naman yung battery nyo, B1. So yun lang guys. So I hope na nag-gets nyo yung dinidiscuss ko ngayon at makatulong sa inyo pag nagplano kayo na magbuo ng maliit na solar setup lang. So by the way guys, baka next mga ilang buwan dilipas mag-add ako ng solar panel, isang piraso, at ipaparallel ko yung connection. Syempre papalitan ko yung mga wire na 4mm squared na ginamit ko dito, papalitan ko to ng 6mm squared. And then susubukan ko kung kaya, kasi yung nagiging problema dito is ito medyo mainit na. So baka pag tumaas pa yung current, baka hindi na to kakayanin. So titesting ko kasi may spare parts pa naman ako na ganito eh. And then bala ko once na matesting ko, after ilang months naman magpapalit ako ng MPPT na mismo na totoong MPPT. So yun lang guys siguro. So kita-kita na lang tayo sa susunod na video ko, and may mga ibang topic pa ako na i-upload para dito sa mga controls ng solar setup ko. Sige guys, yun na guys. Salamat sa pagpanood, and see you next sa tutorial video ko. Paalam guys, bye.